Doon ay nag-anunsyo ang system na ang Sword God system ay nag-loading. Isinaad din dito na ang kasalukuyan raw nitong epekto ay kayang pataasin ang kapangyarihan ng sword skills na aabot sa 1,000%. Kapag natuto raw siya ng kahit anumang skills ay automatiko itong mapapalakas hanggang sa 3S rank. At ang karagdagang epekto ay pinapataas ang psychic energy reverse ng 10,000% at inaalis ang limitasyon ng lahat ng attribute. Maaari din niyang i-max ang lahat ng attributes ng sabay-sabay at hindi na ito maapektuhan ng anumang talent restrictions, at ang pangalawang karagdagang epekto ay sa tuwing 48 na oras ay maaaring gumamit ng isang skills ng walang anumang konsumo, at ang skill na yun ay magiging walang limitasyon ang level. Si Yen-Ying na hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang system ay nakahinga na siya ng maluwag dahil sa wakas ay nakumpleto na niya ang una niyang misyon. At nagulat si Yen-Ying dahil kanyang naalala na sa nakaraan niyang buhay ay pinagsama-sama na ang buong lakas ng bansa. Pero 2 S-rank at 1 A-rank skills lang ang nagawa nilang makuha. Pero ngayon ay kaya nitong kanyang system na ipaangat siya hanggang sa 3 S-rank sa ganito lang kadali. Doon ay binasa ni Yen-Ying ang impormasyon sa mga skills na kanyang nakuha. At napangiti na lang siya dahil ito raw ay interesante dahil mayroon na siyang mga idea kung paano niya susubukan ang skills na kanyang nakuha. Habang abala si Yen-Ying sa pag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin ay lumapit sa kanya si Commander Xiao Hai at sabay binati niya ang ating bida sa kanyang pagkakaroon ng SS rank talent. Tinanong din niya si Yen-Ying na kung ano raw ang gusto niyang gantimpala, siya raw na bago niyang uncle ay ibibigay kung ano ang gusto ni Yen-Ying. Pero nagulat itong si Commander Xiao Hai at si Liao Tian dahil hindi tumugon sa kanila si Yen-Ying bagkus nakatuon lang ito sa mga misyon ng kanyang system. Kaya nasabi na lang ni Commander Xiao Hai na kaya raw siguro hindi makapagsalita itong si Yen-Ying ay baka naninibago pa siya sa bago niyang nagising na kapangyarihan, kaya hindi pa siya makapaniwala sa mga nangyari. Upang mapansin siya ni Yen-Ying ay agad na umakbay si Commander Xiao Hai sa ating bida sabay tumawa ng sobrang lakas. Wika pa niya kay Yen-Ying na gaya raw kay Yen-Ying ay maging ang kanyang sarili ay tulala din sa taglay niyang talento. Inalok din niya si Yen-Ying na sumama ito sa kanyang opisina at doon sila mag-usap. At nang nakarating na sila sa opisina ni Commander Xiao Hai ay agad na pinaghanda si Yen-Ying ng kanyang maiinom na tsaa. Nagtanong din si Commander Xiao Hai sa ating bida na kanya raw narinig na mayroong mga tao na nagbintang sa kanya na muntik nang maging dahilan upang hindi siya makasali sa pagsusulit. Pero huwag nang mag-alala si Yen-Ying dahil naipadala na niya ang kanyang tauhan upang asikasuhin ang lahat ng sangkot sa insidenteng iyon. Ipinaliwanag din ni Commander Xiao Hai sa ating bida na hanggat maipasalang niya ang mas mataas na antas ng beripikasyon ay magkakaroon siya ng dedikadong Third Order Awaken na magsisilbi bilang gabay at bibigyan din si Yen-Ying ng mga resources at mga kagamitan para sa kanyang paglago. Pero sa ngayon ay pag-uusapan muna nila ang kanyang talento, kanya raw tutulungan si Yen-Ying na gumawa ng plano para sa kanyang landas. Sa isip-isip naman ni Yen-Ying habang nakikinig sa mga paliwanag ni Commander Xiao Hai na hindi raw niya pwedeng sabihin sa iba ang patungkol sa kanyang system, kaya ang tanging maibabahagi niya lang kay Uncle Xiao ay ang orihinal niyang talento, kaya inihayag ni Yen-Ying kay Commander Xiao Hai na ang kakayahan raw ng kanyang talento ay isang psychic na kayang kontrolin at igalaw ang mga bagay gamit lamang ang kanyang isip na ang telekinesis. Sa nalaman ni Commander Xiao Hai kung ano ang kakayahan ng talento ni Yen-Ying ay masyado siyang napapaisip. Dahil bihira lang raw ang mayroong kakayahan ng psychic, maaring kinakailangan na matutunan nito ni Yen-Ying sa isang eksperto doon sa kabisera. Tinanong din niya si Yen-Ying kung anong gantimpala ang gusto niyang matanggap, humiling si Yen-Ying na kung maaari ay ang gusto lang niyang matanggap ay isang aklat tungkol sa mga teknik patungkol sa mga espada. Dahil dito ay agad na inutusan ni Commander Xiao Hai ang isa niyang tauhan na kumuha siya ng kopya ng mga matataas na antas na aklat patungkol sa mga espada. Sa ilang sandali ay ibinigay na ng tauhan ni Commander Xiao Hai ang kopya na hinihiling ni Yen-Ying, wika pa nitong lalaki kay Commander Xiao Hai na ito lang raw ang mga matataas na antas ng aklat ang kanilang reserba. Matapos magpaliwanag ang lalaki ay inalok na ni Commander Xiao Hai ang ating bida na maaari na niyang kunin ang aklat. Nang nasa kamay na ni Yen-Ying ang mga kopya ng teknik patungkol sa espada ay agad siyang nagpasalamat kay Commander Xiao. Hinihiling din ni Yen-Ying na kung wala na raw ibang utos si Commander Xiao ay nais sana niyang magpaalam at bumalik na lang dito sa susunod, na pinasangayunan naman ni Commander Xiao Hai ang hiling ni Yen-Ying, natitiyak raw niya na masyado na siyang excited na makauwi sa kanilang tahanan upang ibalita sa kanyang pamilya ang resulta ng kanyang pagsusulit. Doon ay inutusan ni Commander Xiao Hai ang kanyang mga sundalo na magtalaga sila ng ilang mga piling unit na mga sundalo na sasama kay Yen-Ying sa lahat ng oras upang matiyak ang kanyang kaligtasan, at kung mayroon mang problema ay agad nila itong ibalita sa kanya.
Dagdag pa ni Commander Xiaohai sa lahat niyang mga tauhan na mayroon seryosong tono, na gusto din niyang malaman kung ano ba ang kumpletong ulat kung bakit muntik nang mawalan ng pagkakataon si Yan Ying na makapag-exam, dapat dalhin nila sa kanyang harapan sa loob ng 24 na oras kung sino ang pasimuno nito. Wala raw siyang pakialam kung sino ang mga tao ang sangkot nito basta ang importante ay dapat silang maaresto. Dahil dito ay agad na yumuko ang tauhan ni Commander Xiaohai na pinasangayunan ang kanyang mga utos. Makalipas ang ilang mga sandali ay nakarating na ang sasakyan na sinasakyan ng ating bida sa lugar kung saan siya nakatira. Mapapansin na sa paghinto pa lang ng sasakyan ay nabigla ang mga tao dahil bihira lang na mayroong sasakyan ng sundalo ang pupunta sa kanilang lugar. Doon ay lumabas si Yan Ying sa sasakyan at naglakad sa harapan ng maraming tao. Hinihiling din ni Yan Ying sa mga sundalo na kung maaring dito na lang sila manatili dahil uuwi muna siya mag-isa sa kanilang bahay. Hindi naman makapaniwala ang mga tao na nakakilala sa ating bida, at kanilang natanong na kung naging sikat na raw ba si Yan Ying dahil nakasakay siya sa sasakyan ng mga militar. Pinagsabihan din ng ibang mga tao ang kanilang kasama na hinaan nila ang kanilang boses, dahil tiyak mayroong dahilan kung bakit napakaraming nag-awaken ang nagbabantay at umaalalay kay Yan Ying. Bahagya namang napatigil si Yan Ying sa kanyang paglalakad nang kanyang nakita ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Doon ay nagulat ang kapatid niya na babae nang tinawag ni Yan Ying ang kanyang pansin. Kaya agad na lumingon ang kapatid na babae ni Yan Ying na nagngangalang Ye Xiaowan. Naalala din ni Yan Ying ang nakaraan niyang buhay kung saan nasaksihan niya mismo kung paano namatay ang kanyang nakababatang kapatid na si Ye Xiaowan, at wala man lang siyang nagawa upang iligtas ito. At nagtataka si Ye Xiaowan dahil bigla na lang tumakbo si Yan Ying at agad siyang niyakap. Iniisip din ni Yan Ying na sa buhay raw na mayroon siya ngayon ay hindi na niya hahayaan na muling magduda ang kanyang kapatid. Doon ay nagtanong si Ye Xiaowan kay Yan Ying na mahigit 1 taon na raw silang dalawang hindi nagkita, at di ba't nasa training camp ang kanyang kuya, paano siya nakalabas doon? Sumagot si Yan Ying habang umiiyak na ang kanyang kapatid ay nakapasa sa pagsusulit kaya siya nakalabas. Nakangiti din na nagtanong si Ye Xiaowan kay Yan Ying na kung bakit siya umiiyak, ayon naman ni Yan Ying na wala lang ito. Kaya lang siya umiiyak nang dahil sa kasiyahan. Dahil dito ay masaya na inalok ni Ye Xiaowan si Yan Ying na umuwi na sila kaagad dahil simula nang umalis siya sa kanilang bahay ay masyadong nag-alala ang kanilang ina sa kanya. Wika naman ni Yan Ying na sabay silang dalawang umuwi doon sa kanilang bahay at sorpresahin ang kanilang ina. Kwento pa ni Ye Xiaowan sa kanyang kuya na masyado raw siyang maswerte ngayong araw dahil marami siyang napulot na mga pyesa. Maaari raw nila itong ipalit sa isang pirasong cake para makakain sila ng masarap ngayong araw. Sumagot si Yan Ying na sige, kanyang tinitiyak na ngayong araw ay mabubusog sila. Tuwang-tuwa naman si Ye Xiaowan na nagtanong sa kanyang kuya na kung mayroon raw ba siyang dalang karne. Na pinasangayunan naman ni Yan Ying ang tanong ng kanyang kapatid, marami raw siyang dalang karne. Makalipas ang ilang sandali ay inihanda na nila ang kanilang pagkain sa lamesa. Habang silang tatlo ay kumain ay nagtanong ang kanilang ina kung kumusta ang pagsusulit para sa paggising, masyado raw talaga siyang curious dahil maraming mga kapitbahay ang nagtatanong patungkol dito. Sa tanong ng kanilang ina ay masaya na inihayag ni Yan Ying na siya ay nakapasa sa awaken test. Dahil dito ay hindi mapigilan ng ina ni Yan Ying na umiyak sa kasiyahan dahil nakapasa ang kanyang anak sa awaken test. Maging si Ye Xiaowan ay hindi din niya mapigilan na sumigaw na kanyang binabati ang kanyang kuya. Talagang tunay na kanyang ipinagmamalaki ang kanyang kapatid. Nagtanong din si Ye Xiaowan kay Yan Ying na dahil nakapasa na ang kanyang kuya sa awaken test ay ang ibig raw bang sabihin nito ay palagi na silang makakain ng karne araw-araw. Sumagot si Yan Ying ng oo, simula ngayon ay hindi na sila magugutom. Makalipas ang kalahating gabi ay naging tahimik na ang bahay nila Yan Ying, makikita ang kanyang kapatid at ina na sila ay mahimbing na natutulog. Habang pinagmamasdan ni Yan Ying ang kanyang ina at kapatid na natutulog ay hindi niya mapigilan na matuwa, dahil matagal-tagal na din daw simula ng kanya silang nakita. Doon ay isinara na ni Yan Ying ang pintuan, sabay pumasok siya sa kanyang kwarto at agad niyang inactivate ang kanyang system na ang Skills Learning Book. Kasabay nito ay nag-anunsyo ang kanyang system na ang kanya raw misyon ay matagumpay ng nakumpleto, siya ay nakakuha ng 4 na attribute points, inihayag din ng system na natukoy ang level C na skills, kanyang na-detect na ito ay Sword Skills tab, at matagumpay na ding na-upgrade ang skills. Pinaalam din ng system sa ating bida na ang kanyang Sword Skills tab ay na-enhance sa level 3S, at mayroon din siyang bagong skill na Swarm Storm.
Nang tiningnan ni Yen Ying ang kanyang bagong skill na nakuha na ang Worm Storm ay lubos siyang humanga. Nalaman din ni Yen Ying sa kanyang system kung ano ang katangian ng Worm Storm, matapos raw niyang gumamit ng 4,500 na puntos ng spiritual na enerhiya ay magpapakawala ito ng rumaragasang sword chi na maghahatid ng mapaminsalang pag-atake sa target ng napakaikling oras. Taglay din daw ng skills na ito ang mga katangiang napakabilis na bilis na ang armored breaking at pagkawasak maging ang decomposition at iba pang espesyal na epekto. Pinapaalala din ng system na ang makapanirang kapangyarihan ng skill na ito ay nadagdagan ng 10,000% kumpara sa kasalukuyan nitong antas. Mangyaring gamitin ito ng may matinding pag-iingat. Sa mga nalaman ni Yen Ying ay lubos siyang hindi makapaniwala dahil ang ganitong skill na nasa level C ay kayang makapag-enhance hanggang sa 3S level. Kahit marami na raw siyang nasaksihan sa nakaraan niyang buhay ay hindi pa rin siya kailanman nakatagpo ng isang bagay na ganito, napakalawak raw ng saklaw ng ganitong kapangyarihan. Kaya raw pala sa isang gamit pa lang sa ganitong skills ay nangangailangan na ng 4,500 na puntos ng spiritual na enerhiya. Ipinaalam din ng system kay Yen Ying na ang kasalukuyan niyang level ay 0, siya ay mayroong will points na 15 na puntos at mayroon din siyang spiritual energy reserve na 1,500 puntos. Kung siya ay ma-promote sa level 1 ay tinatawag itong junior at magkakaroon siya ng 20 na will points at magiging 2,000 ang kanyang spiritual energy points. Kung siya naman ay magiging level 2 ay magkakaroon siya ng 30 na will points at magiging 3,000 ang kanyang spiritual energy points. Kapag umabot siya sa level 3 ay magkakaroon siya ng 40 na will points at magiging 4,000 ang kanyang spiritual energy points. Sa isip-isip naman ni Yen Ying na kung hindi raw niya isasama ang bonus mula sa mga kagamitan ay para magamit ang Sword Storm kahit isang beses lang ay kinakailangan niyang makaabot ng 3rd level order intermediate realm, mabuti na lang raw ay binigyan siya ng pagkakataon na gamitin ng isang beses ang ganitong skills bawat 48 na oras. Kung hindi ay kahit maubos pa ang lahat ng spiritual energy sa kanyang katawan ay hindi pa rin niya ito magagamit sa kasalukuyan. Pero ang kanyang pinakamalaking problema ay hindi siya pinapayagan ng system na ibunyag ang kahit anumang impormasyon na mayroong kaugnayan dito, kaya hindi niya maipaliwanag sa iba kung saan talaga nanggaling ang kanyang skills o kapangyarihan. Sa madaling salita ay bago pa siya umabot sa second order ay kinakailangan hindi niyang gamitin ang Sword Storm sa harap ng ibang tao. Ngayon raw ang pinakamahalagang panahon para maipasok siya ng commander sa isang programa, kaya mas mabuting hindi muna siya magdulot ng anumang problema. Pero isa itong napakataas na skill na kailanman ay hindi pa niya nakita, kahit sa nakaraan niyang buhay. Kinakailangan raw talaga na kanya itong masubukan kahit ano pa man ang mangyari. At biglang nanlaki ang mga mata ni Yen Ying dahil mayroon siyang naisip na magandang lugar para kanya itong subukan, at napangiti na lang siya dahil susubukan raw niya ito doon sa military region. Nasabi din niya na sa ganitong apocalypse na mundo ay napuno ang buong mundo ng espiritual na enerhiya. Maraming mga delikadong mga dungeon ang bigla-bigla na lang lumitaw sa iba't ibang lugar. Kasabay din nito ang pagdami ng mga nag-awaken at nakumpleto ang iba't ibang trial, at unti-unting nakalap ng sangkatauhan ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga dungeon. Lalo na ang mga militar, sila ay naglaan ng napakaraming tauhan at yaman sa pagsasaliksik at pagbuo ng test dungeon, ginamit nila ang mga ito bilang lugar ng aktwal na pagsasanay ng pakikipaglaban ng kanilang mga sundalo. Kung ikukumpara sa mga natural na lumitaw na mga dungeon ay maiiwasan sa test dungeon ang tunay na panganib ng isang buhay, dahil ginagampanan dito ang mahigpit na seguridad. Matapos makapag-isip si Yen Ying ay agad siyang lumabas sa kanilang bahay. Habang siya ay naglalakad ay kanyang iniisip na pupunta daw siya doon sa test dungeon upang subukan ang kanyang bagong nakuha na skills. At lumipat ang tagpo sa labas ng Heavenly Wind Safe Zone na ang test dungeon. Sa loob nito ay kinausap ni Yen Ying ang nagbabantay dito na buksan niya ang low-level dungeon para lang sa isang tao. Nagtataka naman itong lalaki dahil ang lalaki raw ba na ito ay si Yen Ying na nagtataglay ng SS class na talento, sabi raw sa kanila ng commander na maaari raw nilang buksan ang dungeon para lang sa kanya. At natanong din niya na kung bakit niya gustong pumasok ng siya ng mag-isa, wala raw ba siyang kasamang iba. Kaya pinayuhan niya si Yen Ying na sa kasalukuyan raw niyang level ay napakadelikado na pumasok siya sa dungeon nang siya lang mag-isa. Paliwanag naman ni Yen Ying na papasok lang siya sa dungeon upang magsagawa ng isang maliit na pagsubok at pagkatapos ay lalabas siya kaagad. Kasunod nito ay tuluyan ang nag-teleport si Yen Ying papasok sa loob ng dungeon.
Sa loob ng test dungeon ay matagumpay nang nakapasok si Yan-ing at halata din sa lugar na walang pinagkaiba sa labas ng totoo nilang mundo. Pinaalam din sa kanya ng system na ang kasalukuyan raw nilang lokasyon ay nasa lungsod at ang antas ng panganib ay masyadong mababa. Sa isip-isip naman ni Yan-ing na ang lugar daw na ito ay ginawa lang ng ilang sandali bago pa magsimula ang apocalypse. Kung gayon ay ang sandata na ibibigay sa kanya nitong dungeon ay walang iba kung hindi isang punyal. Doon ay kinuha na nga ni Yan-ing ang kanyang sandata na magagamit sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Natuwa din si Yan-ing dahil eksakto raw ang kanyang gusto, kung mas mahina raw ang sandata ay mas madali niyang masusubukan kung ano ang kanyang kakayahan. Sa gitna ng paglalakad ni Yan-ing ay mapapansin ng isang halimaw na kanina pa nakamasid sa kanya. At nang napansin ito ni Yan-ing ay naging seryoso ang kanyang tingin dito, at kasunod nito ay agad nang tumakbo ng mabilis itong halimaw upang umatake sa ating bida. Ngunit mabilis lang na naiwasan ni Yan-ing ang atake ng halimaw, at nagulat ang halimaw dahil pagtingin niya sa ating bida ay naghahanda na ito upang wakasan na ang kanyang buhay. Doon ay sinaksak ni Yan-ing ng kanyang punyal ang halimaw, at nang ito ay tuluyan ang napatay ni Yan-ing ay kanya nang pinagpatuloy ang kanyang paglalakad, at nasabi din niya na hindi na din daw ito masama, ngayon ay panahon na upang mag-hunting ng mga halimaw. Sa itaas ng gusali ay dahan-dahan na binuksan ni Yan-ing ang pintuan ng exit ng gusali, nang ito ay kanya nang nabuksan ay seryoso na pinapakiramdaman ng ating bida kung ano-anong mga halimaw ang nakatago dito. Doon ay sumambulat ang isang halimaw na kulay pula at mayroong maraming mata. At wala na itong sinayang na oras dahil agad itong sumalakay sa ating bida, nang sobrang lapit na ang dila ng halimaw kay Yan-ing ay nakaramdam siya ng inis dahil masyado raw mabaho ang hininga nito. Upang itikom ng halimaw ang kanyang mabahong bunganga ay agad siyang sinaksak ni Yan-ing. Dahil dito ay agad na nawala ng buhay ang halimaw at ito ay bumulagta sa sahig.